Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Nagtungo sa INC Central Office para humingi ng suporta si dating Justice Secretary Leila De Lima. Sinabi ni De Lima na bilang baguhang politiko, kinikilala niya ang malaking maitutulong ng suporta ng mga organisasyon kagaya ng Iglesia ni Cristo. Pumunta po ako dito para ano ko po sa Ano ang sa inyo? sa kanya yung tungkol sa aking pagtakbo. Do you feel the INC influence had something to do with it? Karen, it's a fact that INC did not endorse me, that Okay. they did not include me in the list. Talaga? Di sana pinabillboard mo. Suntukan na lang. And I think among the 12 soon-to-be proclaimed senators, dalawa lang kami na hindi kasama Really? sa Who's listahan the other nila. one? It's Kiko. Okay. Kiko Okay. Pangilinan. Oo. Mga kababayan ko, listen, look, and listen, and learn. No matter how massive or big in numbers that rally would turn out to be, it's still reflective of the minority position. Can we afford another Duterte presidency? Hindi yan. You know, they have the right to peaceably assemble. They have the right to free expression, express what they want to say. But yung ipakita na parang they're a force to be reckoned with, para maging takot na ito mga miyembro kan House of Representatives na isulong ang impeachment. I think that is out of line na ang seryoso ang mga grounds bako man yung mga invento. Nahiling tayo itong mga grounds na yan duman sa mga naging hearings sa House of Representatives, lalo na sa Quadcom. She's the constitutional successor. Hindi mo mangyari ka, presidente mo niya, magiging presidente siya. And then in 2028, I think I just read kanina sa news na parang when she was asked about whether she has plans to run for president, she said she's seriously considering it. Another Duterte presidency? Can we afford another Duterte presidency? Lumaki pa ang protesta ng Iglesia ni Cristo laban kay Justice Secretary Leila De Lima. Bukod sa Department of Justice kung saan nagsimula ang vigil ng mga miyembro ng INC kahapon, meron na rin silang pagtitipon ngayon sa EDSA Shrine. Tinututulan ng Iglesia ang anilay panghihimasok ni De Lima sa panloob na usapin daw ng INC. Ng gobyerno sa kanilang mga internal issues dito sa iglesia. Sa huling araw ng kanilang pagtitipon sa EDSA Shaw Crossing, batikos ang ibinato ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo sa Department of Justice at kay Secretary Leila De Lima bago tuluyang nilisan ng EDSA. Ito'y dahil pa rin sa anilay espesyal na atensyong ibinibigay ng kalihim sa kasong harassment at illegal detention na isinampa ng itiniwalag na ministrong si Ka Isaiah Samson Jr. laban sa mga taga-sanggunian ng INC. Nasa 44, mga bayani ng ating bansa.
mga kapatid, tahimik tayong naghintay ng sinasabi ni Dilimang hustisya. Walang hustisya, hostesya! 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 Hanggang ngayon, wala yun. Ano ba? Nauna pa na mga sumbong ng sambayan ng Pilipino yamuhukol sa dap at bidap. Diniklara ng pinakataas-taasang hukuman ng Supreme Court na yan ay isang illegal na gawain. Kunwari, hinahabol nila yung may mga katiwalian ukol dyan. Pero alam natin, ang hinuli lang nila, 3 politiko na kalaban nila sa politika. No justice! No justice! No justice! No justice! No justice! Nung ginigipit na si Dilima ng taong bayan ng sambayan ng Pilipino, sumagot na naman. Alam niyo, sagot? Ililitaw namin yung susunod na listahan ng huhulihin dyan. Asan? No justice! No justice! No justice! Alam niyo, mauubos ang araw natin kung iisa-isahin natin yung mabibigat na problema na inihain sa kagawaran ng katarungan, pero wala pong nangyayari. Ang totoo, ang nangyayari, nakarating sa kanila, inuupuan lang nila. No justice! No justice! Sa dami-dami ng mabibigat na problema, yung masamang anak na ikwento ko sa inyo, nagpunta sa kanya. Ang isinumbong, hindi ho kaso, hindi krimen, chismis! Chismosa! 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 O baka sabihin nila, hindi tayo nagsasabi ng totoo. Ano katunayang chismis? Kasama ako doon sa sinabing kinidnap. Andito ako! Chismosa! Chismosa! Patawarin ako, ano? Kasi may nakisaw-saw eh. Kagabi,
Sinabi ni Marojas, sabi ni Marojas, na kandidato ni Pinoy, tama lang daw na i-air natin ang ating pong hinaing. Huwag lang daw tayong makaabala sa trapiko at sa mga tao. Hindi ko alam si Marojas, bata-bata pa, ulyanin! 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 Bakit ulyanin? Nakalimutan niya yung amo niya. Si Pinoy. Sila unang nag-end sa revolusyon. Sila unang nagsara ng EDSA. Nalimutan niya. Ulyanin! 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 Bakit ko sinabing selective justice? Pag sila pala ang pupunta sa EDSA, pwede. At tayo hindi pwede. Pwede ba yun? No justice! No justice! No justice! Eh di wow! Nakikiisa rin sa pagtitipon dito, sa pagpoprotesta at sa kanilang pag-vigil. Sabi nila, nais nilang magbitiw si Secretary Laila De Lima at hindi daw sila alis dito hanggat hindi ito aaksyonan ng gobyerno. Pagpapakita rin daw ang kanilang pagtitipon dito ng kanilang solidong pagsuporta sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo.